Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, February 21, 2024. So, umarangkada yung yung index natin. So, mukhang malapit na tayo dito sa 7,000 level. So, rather 69, no? 6,897.36. So, mukhang babasagin ni PSE kasi nga po, net foreign buying ulit tayo ng 506.85 million. So, hindi nagsasawa yung pagbili ng ating foreigners. And then yun nga, mga bangko yung pinunta niya, itong dalawang trending stocks na nandito sa lista natin, si Ali at saka si BPI. So marami pa dyan, sina BDO, sina Ayala, SM, PH, Jollibee. So lahat yan pinuntahan ng foreigners, rather na green for today's trading. And then etong dalawa na to, nasa kanya yung karamihan ng nakita natin na net foreign buy. So very good yung close natin. May magic close pala tayo. 0.62%. Kanina umaga kasi medyo verde naman, mga 0.1, ganun lang. Tapos namumula-mula pa yung index natin. At yun, magic close siguro to, no? Hindi na ako nakasilip sa magic close. So nag-close pala tayo ng green. So 0.62%. Pero karamihan nandito sa trending stocks natin, yung mga penny stocks pa rin. Nandito pa rin yata yung karamihan. Pabalik-balik yung market natin, no? So nung isang araw, Monday, Tuesday, penny stocks. Tapos ngayon, blue chips naman yung pinuntahan ng ating mga traders. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. So hindi ko alam ba't nauna si SPNEC, drop ulit siya eh. Negative 2.59%. Net foreign buying siya, 7.37 million. Pero ayaw ng price action natin. So mukhang parang nabibigitan si SPNEC. Baka meron lumalabas na malaking investor, parang galawang Converge, di ba? Si Converge, hirap na umakyat. So ganun din kaya itong si SPNEC natin. Tapos may mga posts sa Investa regarding sa opposition ng conversion ng mga farmlands into commercial lots. So, ewan ko kung connected. Nakita ko yung picture. Nilagay doon kasama si SPNEC na rin. With regards sa news for today, wala namang news na lumabas kay SPNEC. So, price action-wise, nahirapan siya talaga. Next, CHP, negative 0.49%. So, maraming nag-abang siguro kung meron siyang additional na spike kasi hindi pa naman tapos yung discussion with the DMC. Wala pang final results na nababasa tayo. Pero from the past few days nag-vlog tayo with CHP. Tingnan mo nagdi-dispose yung mga officials natin sa kanya. So ngayon, meron siya net foreign sale negative 15.49 million. Pero wala pa ako nakita na bagong disclosures para dito kay CHP natin. Okay? So Ali, winner, breakout kasi yung ating galaw, 1.86% at eto lakas 229.81 million. So talagang break out yung price action. Catalyst wise, okay naman yung earnings niya. Nasa 32% yung nabasa natin sa Twitter, di ba? Nung nakaraan. Okay. Tapos si Aba, yung alaga natin. So nagbabounce na siya, pakonti-konti lang, 0.85% for today. Meron siya net foreign buy na 577K. So umarangkada ng konti. Ayan. So medyo maganda yung kanyang trend. Ito si SGP, green ulit to. 0.79%. Alala ko tuloy si Green, parang wala na. Wala tayong nakikita ng news. Negative 5.72 million net foreign sales si SCP pero makyat nga siya. And then sinama natin tong si BPI kasi nga maganda yung galaw niya. Eto, tsaka malakas yung net foreign buy niya. Pre-make out na rin siya. 158.8 million. And then 1.87% yung galaw niya po for today's trading naman natin. Okay? So, may good vibes sa mga big caps and then sa mga small caps, medyo marami yung natumba yung kanilang mga price action. Mamaya silipin natin sa winners and losers dito po sa market natin. Okay? So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. So, due diligence na lang po kasi meron pong risk na involved sa trading dito sa market po natin. Okay? So, may risk pa rin kahit na very bullish po yung ating mga big caps na stocks naman. And then, follow mo lang po ako dito sa ating Palaman Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka dito sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa ating trading community. So may mali tayo na trading group naman. Okay? So follow mo na lang ako kung gusto mo, subscribe ka and then check mo lang yung ating daily uploaded na trading stocks, company reviews para alam mo yung nangyari sa mga stocks natin, profit or loss, mga sample trades, basic indicators,
laban pa rin, no? Kahit overbought na yung ibang stocks natin. Building your fundamentals, yung mga risk management plus yung ating mga basic na PSE stock market studies. And then follow mo lang ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto ko to. So wala naman tayong bagong post dito. Medyo nagpo-pullback si ano si crypto. Pero mataas pa rin, 51K pa rin yung nakita natin sa kanya. So sa social media, dito sa ating Facebook account para updated ka po kung meron tayong post or dito sa Facebook page po natin. Okay? So double check mo na lang. Sa articles natin dito sa Bodega Peak, US stocks at saka sa cryptos, sa mga side hustles natin. Dito sa money earners natin. So, hindi na ako makapag-upload na bago. Sobrang busy natin dito. So, sabi nga natin, i-merge natin tong dalawa na to later on naman. Okay? Para isa na lang yung website natin. Kasi hindi rin naman natin malagyan ng bagong content. Okay? So, dito naman sa mga news, maaga naglabas ng summary si Philippine Stock Exchange natin. So, maganda kasi yung closing ng market, no? 506.85 million and then bumawi yung ating properties. Isang araw sila naman yung bumagsak gawa ni SMPH. So bumawi siya 1.89% and then services nag-drop ng 1.69%. Si ano naman yan, si ICT. 3% yata yung drop niya. Mining and oil mahina pa rin, negative 0.78%. And then another winner si finance talaga. Medyo malakas talaga yung mga finance stocks natin. So 6,897.36 yung closing and then 0.62 magic close, di ba? Okay, so ito yung mga binenta ng foreigners. AUB, Metrobank, PNB, APP Core, SCC, ANI, CNPF, DNL, CHP, Tech, AGI, DMC. Ba't kaya nag-drop si AGI? A-REITs, Credit, sino pa ito? O, Crit yan. Haven, MREITs, Converge. Ayan, so napagbaliktad siguro yung merit na yan. Foreign funds bought, BDO. So itong dalawa na to, BDO, BPI, China Bank, finally si Security Bank, may net buy. ASN, FGN, ABA, ACAAV, GGS, Ali FLI, MEG, SM, PH, Globe, Bloom, Pure Gold at saka si APX. Pabalik naman si APX. Pero yung summary ng mining medyo mahina pa rin, no? So hindi ko na napansin yung kanyang price. So the board of now, ayan, nagpaparamdam si now, approves execution of tripartite agreement with Now Telecom and Asian Institute of Journalism to launch Trusted Network Alliance. Ayan. So bagong project niya. FAU, mayroon siyang dividends. Noon break natin is property, yung namamayagpag. Metro Pacific pushes to buy out LRT1 Ayala stake. So, baka siya yung bibili kasi si MPI, di ba, magdidelis. So, si Manila Water, hindi ko alam kung yun yung reason bakit pumipitik din yung price niya. Ibebenta rin kasi siya. So, magda-divest si AC natin. Okay? So, ano ba ito nangyari dito? Calling the shots. Ano ba meron sa kanila? A-Rich Create, Power is AP, tsaka si Mer, SMJT Cap, Bank, Metro Bank, Ali Robinson, Monday URC at saka si Tel. Ayan, so ito yung mga gusto niya na stocks. Cebu, sign engine MOU with Pratt and Whitney. CREC, so deferred yung IPO natin ng March so mag-aantay ulit sa second quarter. Ali, so ito yun, okay yung earnings niya, ito 32%. Fourth quarter is 17%. Tama ba? Year over year. So ano tong negative 13% versus third quarter? Hindi ko mag-gets yung to trade natin. Pero anyway, 32% yung earnings niya. Fourth quarter, hindi ko lang alam kung ito yung overall o ito yung fourth quarter naman niya. So A-rates, malaki din, no? 43% fourth quarter plus 65% year over year yan. 65% year over year. Ayan, so maganda pala si A-rates. MPI, interest on ACT, LRT1 stake, SM Group, Goldilocks is approaching 1,000 store mark. ASN, may yung mga prepared niya. ICT, Sabawan International Airport will increase cargo handling charges. Profit taking lang siguro yung sobrang taas na kasi ng galaw niya eh. Manila Water. So Clark Water has allotted 5.26 billion for CAPEX. MPI is AC. So yung LRT niya. Ali, POS, 24.5 billion net income in 2023. So yayaman nila, no? Ali, to raise as much as 50 billion by issuance of retail bonds. Puro Ali yung balik kaya pala si Ali ng breakout. Cebu orders more aircraft engine. SM, investment plans to expand its Goldilocks. Wala akong masyadong na post ngayon.
Tapos yung galawan natin, kahapon, meron mang balita dito, A-Rich lang, at saka si Ali, MGH, 6 months to fix float. Tapos yung galawan sa US market, kagabi is medyo pullback siya. Akala ko pullback si PSE eh. Pero nung umaga, naghalos mag-pullback naman tayo, di ba? Tapos binawi na lang siya nung magic closing natin, di ba? Sa, most likely sa pre-close yung upside na galawan naman natin. Okay? So, ayan, yung Patreon natin guys, as usual, yung mga gustong sumali sa trading group, open lang po yung ating Patreon channel natin. So kung gusto mo ng guide sa trading sa PSE market, double check mo po yung ating Patreon channel naman. Okay? So tignan natin yung galaw ng ating market. So very bullish kasi bumalik pala tayo sa sa galawan dito sa MA9. So high probability, high chance na ma-break yung 6.9 for the week kasi maganda yung net foreign buy, 506.85 million. So siguro kaya na yan, 6.9 and then touch tayo dito sa 7,000. Tingnan natin pagdating ng March. Kasi maglalabasan ng fourth, tama ba? Fourth quarter earnings, diba? February, March, lumalabas yung mga yon. So yun yung magdi-decide. So tignan natin. February din siya. At ito maaga to, no? January pala na pullback na. Pero ito February to March na tayo, di ba? So pero baka meron nga siya, no? Pag lumabas na yung mga earnings ng mga companies na rin. So anyway, as of now is okay naman, uptrend yung galaw ng buong market. Tapos papunta ulit sa overbought si PSE. So galing niya, no? Tagal niya dito since December, November, diretso na yung galaw ng market. Dahan-dahan pero straight naman yung galawan natin sa market. Okay? So very good yung galaw dito sa market. Silipin pala natin yung net foreign buy natin. So base dito sa net foreign buying natin, net foreign buying pa rin. So grabe yung ngayon ko lang din napansin na so kokonti lang yung net foreign sell natin since start ng January. So talagang pinondohan ng foreigners. Wala na tayong reklamo niyan kasi last time puro reklamo tayo na walang foreigners. So yun nga, yung galaw ng PSC, paakyat naman siya ng paakyat. Hopefully yung mga stocks natin is gumagalaw naman siya. Okay? So, tingin tayo dito sa global market. Mukhang may pullback pa rin. Yung galawan po dito sa bandang US, mapula. Negative 0.2% si S&P Futures. Dow Futures, negative 0.17. And then Nasdaq is negative 0.4%. Okay? So, pullback kapon. Ngayon, mukhang bounce dito sa European markets. And then, laglagan pala dito sa Asian markets. So medyo mapula. Mapula yung galaw dito. Pero sa Hong Kong, China, medyo nag-bounce. The rest, mapula. Mapula din yung galaw niya. So sumabay sila sa galawan po ng US market natin kahapon. Okay? So dito naman sa bandang crypto, okay, pullback tayo ng konti. Bitcoin, drop na 2%. Ethereum 2.9, mataas pa rin naman. 364 si BNB. And then the rest, sino ba? Laglagan dito. So may laglagan ngayong araw na to sa ingat ng konti sa crypto na rin. Malalakas yung yung mga drop. So anyway, mataas pa rin naman si Bitcoin doon sa mga investors naman natin. Okay? So balik tayo dito sa chart. Silipin natin yung mga gumalaw. So dito sa mga big caps, BPI yung nanguna in terms of trading volume. BDO 1.29, Ali 1.86, AC 0.6, SMPH 2.74, Jollibee 0.77. So pero laglag ayan, yung alaga ko, si LPG minus 3.11%, Metrobank negative 0.34, sino pa ba sa mga big caps? Converge, DMC minus 1.3. Okay? So mas marami yung berde. So yun yung mga big caps. Dito naman sa mga small rather winners for today, Manila Water. So medyo pumipitik yung galaw ni Manila Water. So di ba for sale? 3.95%, CPG 3.7, SMPH. So yan yung gumalaw, 2%. SSP, ano na ba to? To the moon na ba to? 2.45%. Ayan, yung mga penny stocks holders natin. Ali, BPI, Green. Okay. Gumalaw din si Green, ha? Ayan, tulog nga lang yung niya. Yung price niya, Del M. Okay, makyat. URC 1.51. Okay? So, sa mga losers, Primex, ano ba to?
illiquid naman siya. Sino pa ba? Apollo. Ayun ko, nag-trending siya pero wala naman tayong balita. So drop ulit siya, 8%. Hindi ko na lang nilagay kasi wala naman tayong masyado i-discuss kay Apollo. So SPC minus, ayan, nag-ano na to yung dividends. Nag-ano pa siya, nag-bounce pa siya. So laki, gaano kalaki yung bounce nito? Pasilip nga. Laki din, no? 7% yung yung bounce niya. So may dividends naman yan. X minus 6, si Mark. So yung mga mining natin, medyo battered talaga. 6%. Si TechW, drop din. ICT. So ito yung sa industrials. So nag-drop siya 3.45. Si Tech 3.16. Sino pa ba? Si Now, may balita kanina, at saka si LTG. Ayan, ang laki ng kandila ni LTG natin. Tuloy yung drop. Aldi, nag-drop din. 1.86%. Okay? So yun yung mga winners at saka losers sa market naman natin. Ayan, pag-usapan natin yung ating trending stocks. Unahin natin si SPNEC. Okay, so sobrang hina. Sobrang hina ni SPNEC natin. Naging fake out tuloy yung breakout natin dito. So bumalik siya dito sa ilalim. So meron siyang weakness. Ako, ibabalik ko na naman sa 1.1 yung support. Kala ko okay na tong tong level na to. Nauntog ulit. Tapos ngayon, yung candle natin nauntog and then nag-breakdown yung price. Sakto dito sa week na maliit na candle. Pero yung buong picture niya is bearish. Baka kailangan niya talaga i-retest 1.1 or worst case scenario 1 peso para malaglag. Para mawala yung mga bears sa market kasi puro bears ngayon puro sellers. Negative 2.95 2.59% drop. Net foreign buy pa rin naman 7.37 million. Paano na lang kung wala yung net foreign buy na nakikita natin kay SPNC? Okay? So kita mo yung trend, medyo mahina. Next, CHP. So itong dalawa na to yung trending natin. Another inverted Dow G. Ayan, napapagod si wala kasing balita. Ayan. So tingnan natin yung Fibonacci ulit natin. Saan ba tayo mag-aabang? Kasi mga bearish candle yung lumalabas sa kanya dito. 0 point, MA9 na, pinaka-next na support. And then, pag pullback talaga dito sa 1.7 or 1.6 in terms of Fibonacci. Pero pag siguro malapit nang i-announce, pipitik ulit yung galaw. So, kaya lang, net foreign sell siya, negative 15.49 million. So, baka may nagbenta ulit sa executives natin. Last time, may nagbenta sa kanya, di ba? So, ang dami nung dinispose na shares. So, overbought pa rin kahit na medyo malit lang naman yung galaw niya, negative 0.49. Kaya lang siguro nag-trending kasi nga puro inverted hammer yung kabila which is medyo may sign ng weakness. Okay? Mali mo, may news siya ulit, pipitik ulit yung price nitong si CHP. Pero pag wala, pullback tayo dito sa 1.94, worst case scenario 1.7 based sa Fibonacci naman natin. Okay? So net foreign sell, watch out na lang doon sa mga malakas ang loob. Okay? Next, Ali. So maganda yung galaw niya. May dividends, may pa-dividends pa siya. Maliit lang naman. 0.6%. Pero breakout yung candle kasi nga tinulak siya 229.81 million. So first time ulit nagkaroon ng since January last year or hindi naman no. Since January this year nagkaroon siya na 52 weeks high. So very good. So kung medyo maganda yung galaw natin kasi may tulak, titingin tayo dito sa 38. Okay, for the medium term siguro kasi medyo mabagal naman yung galaw ni Ali natin pero breakout siya. So and then 52 weeks high yung galaw which is a very good news. Tapos mayroon siyang maliit na dividends na ibibigay naman. So medyo bullish ng konti. Yung ating RSI, MACD hindi pa masyadong obvious pero price action nanguna na. So 1.86% and 229.81 million net foreign buy. So resistance, okay. So ano tayo? Kasi ayaw natin. Pag dito naman kasi, gaano kalaki ba yan? Maliit lang naman yata ito eh. Malaki. 9%. So baba natin ng konti. Sige. May gap yata dito. Malapit dito. Ayan o, merong retest dito last time. Okay? So 36.3. Ayan. Tapos yan yung trend natin sa kanya. Ayan, very good. So mukhang may spike pa kasi kung masundan pa to kahit 10 million lang siguro kaya niyang i-touch yung 36.3 levels natin. Next, yung aking paboritong penny stock, ABA.
Okay. So, nag-Dow G siya, no? Malit na, hindi naman siguro, no? Ayan, medyo bias na yung review natin. So, pero ito pa rin yung nakikita ko eh. So, 577K net foreign buy. And then, up siya ngayon ng 0.85K. So, anyway, lalagyan na lang natin resistance 1.26 and then possible reversal kung green ulit yung galaw natin for tomorrow's trading natin. So, buti lang na bounce, no? Laki din ng 10% din yata tong drop na to. So kung medyo dito ka nakasalo, medyo worry ka talaga kapag umabot siya dito. Pero pag dito ka sa mga breakout na to nakabili, so okay lang kasi nag-bounce naman na yung price niya. Okay? So retouch ulit tayo 1.26 pag meron tayong another bullish candle tapos buhay naman yung volume niya kahit papaano. RSI okay lang and then MACD formation is okay din lang naman siya. Okay? So technical siguro napapagalaw kay Aba, SGP next. Okay, laban pa rin si SCP. So overbought na pero lumalaban yung ating price action. Nag-up siya ulit na 0.79. Net foreign sell 5.22 million. Pero buhay yung ano niya oh. Okay, net sell nga lang. So locals yung bumibili sa kanya. So nagtatry siya ulit na bumalik. So immediate dito muna 9 pesos, 9.07. May trend ba to? Parang wala eh. Parang parabolic yung parabolic yung price action natin. So ilagay ko na lang support resistance na lang. Lagyan natin. So support dito sa malayong support niya 8.05 and then magta-try siya na mag-breakout for the week dito sa 9.07. So kailangan natin siguro kahit walang news, basta mabanggit lang yung Maharlika dito kay SCP, okay na sa kanya yon. Okay? Next, si BPI. Okay, so breakout na stock yung pinili natin. Ayan, so may breakout siya, very good. Yung ating body, breakout na siya. So, ayan, nag-breakout siya dito. So, tinulak na siya, 158 million. Yun lang, overbought na si BPI natin. Overbought na yata yung malalakas na banks. So, tignan natin kasi 52-week side din, no? Okay. Hindi pa. Ito yung 52-week side niya last time. Pero, konting tulak na lang. Nandun na rin siya. So, pag 52-week side, baka may few days na may rally yung stock natin. Ibang banks, BDO, ayan, overbought na rin. Si Metrobank lang yata yung nagpo-pullback kasi yung foreigners lumalabas eh. Wala si Security Bank. China Bank, ayan, maganda rin yung galaw kahit overbought na. Hato pa rin. RCB, okay, naging parang penny stock si RCB, no? Ayaw i-trade ng mga traders. After ng marami kasing yung mga scandal last time na. Okay, so good yung galaw niya. Resistance pala, hanapin natin. Meron pa ba? All-time high na yata tayo Okay, meron. So hanap tayo dito. Mag-all-time high siya. Ito yung all-time high niya yata last time. Resistance 123. Yan. Ayan, kaya niya siguro yan. So kaya pa naman siguro kasi konting overbought and then meron ding buy ng foreigners natin sa kanya. Okay, so hopefully another green day sa blue chips natin. So most likely yung mga overbought is magtutulak pa ng kanilang prices naman. Okay? So yun lang yung ating review for today. So very good. Good vibes ulit yung market natin. Nagkaroon siya ng parang bullish engulfing candle na rin and then magre-retry. Mag-break dito sa 6.9. Papunta tayo sa 7K. Pagdating siguro ng March, earning season, konting pullback sa PSE naman. Okay? So yun lang po yung ating review for today. So as usual, please don't forget to subscribe dito sa YouTube. Join ka lang kung gusto mo ng guide, Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Big, Money Earners, Twitter, and Patreon po yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po sa Patreon channel naman. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.